Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po sa mga magbubukas pa lamang ng kanilang mga radyo. Kami po ang inyong makakasama sa programang Biyaya sa Pagkaaga. Dito po sa 91.9 FM BBS DWLB. Ako po si Pastor Lindo ng Naga City Church of Christ. Ako naman po si Ate Melin. Sa technical po ay kasama natin si Director Stephen Pabes. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin bago tayo magpasimula. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos Ama na nasa langit, muli kami nagpapasalamat sa iyo sa panibagong umaga at buhay na ibinigay mo po sa amin ngayon. Tunay na hindi ka po nagkukulang at sapat ang iyong biyaya na ibinibigay sa inyong mga anak. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy po ninyong gabayan sa bawat bahagi na aming gagawin, lalo na sa paghahayag ng inyong mga mensahe. Gamitin mo po, Panginoon, ang inyong lingkod na maging daluyan ng inyong mensahe na nais mong ipahayag sa mga tagapakinig. Ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam ng bawat pangailangan ng iyong mga anak. Tugunin po ninyo, Panginoon. Tinataas ko rin po sa inyo ang radio station na ito na BBS 91.9 DWLB FM. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang lahat ng mga staff sapagkat ito po ang aking panalangin sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Maraming salamat din po sa mga Omni Pastors. Then kay Pastor Luis po na siya laging nag-schedule sa atin. Para nung Lunes si Pastor Luis kahapon si Pastor Luis din. Kaya talagang hindi maiwasan. Then, isa po ay thank you din po kay Ma'am Lalin Villapuerte Abunal na siya po ang sponsor ng programang ito, Biyaya sa Pagkaaga. Maraming salamat din po sa mga kapatiran natin dyan sa simbahan ni Pastor Ben Coral sa Guwa. Last Sunday, tayo po ang speaker ng kanilang Thanksgiving ay maraming mga tao. Then, last Saturday din po ay natapos na yung almost 1 week na evangelistic crusade doon sa Gatchitourina. At after po ng crusade ay marami pong tumanggap sa baptism, binyag sa tubig. Din mamaya din po after this program kami po ay pupunta sa San Fernando sa BST sapagat meron pong youth camp yung mga Compassion Children Youth. Nag-start kahapon until Saturday ay uwi po. So ngayong umaga mga kapatid, ang ating text nga sa oras ito ay Psalm 19 verse 7 and 8. Pakibasa, partner. Sabi po dito sa Tagalog, mga awit, kabanatang 19 at talatang 7 and 8. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Verse 8, ang tuntuning ibinigay ni Yahweh ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Okay, yun po ang ating pagbabatayan po ng salita ng Diyos. Ngayong umaga, pasensya po kayo dahil kami po ay inuubo. At sana hindi kami ubuhin habang nagsasalita ngayong umaga. So, ang title po ng ating talakayin sa umaga pong ito ay The Righteous Things from God to Satisfy Us. The Righteous Things from God to Satisfy Us. Ibig sabihin ay mga matuwid o di kaya mamatuwid na bagay o makatarungan. Mga matuwid na bagay mula sa Panginoon
para tayo po ay masatisfy. So, the righteous. Kung ating isipin natin, sino yung mga taong righteous? Ang taong righteous, ito yung mga taong mayroong pananampalataya at pagmamahal sa Panginoon. And then, ito yung dahilan kung bakit sila po'y sumusunod sa utos ng Diyos, sapagkat meron silang pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Siyempre, kung hindi mo mahal isang bagay, hindi mo talaga pwedeng gawin. Then, the righteous things from God to satisfy us. Ang word na satisfy ay nagbibigay ng satisfaction. Nagbibigay ng parang kontento ka sa buhay, mga kapatid. Dahil may mga taong walang kakontentuhan sa kanilang sarili. Dahil hindi sila kontento, wala silang kakontentuhan sa kanilang mabuhay. Sa kanilang sarili ay wala silang panahon para sa Diyos. Samantalang pag ikaw ay sumunod at maglingkod sa Diyos, magkaroon ka ng kakontentuhan sa buhay. So the righteous things from God to satisfy us. Ano yung mga righteous? Ano yung mga matuwid? Ano yung mga makatarungang bagay na galing sa Panginoon para tayo po ay masatisfy, para tayo maging kontento, maging satisfied ka sa buhay. Kaya dahil ang tao kailanman ay hindi ka pwedeng masatisfied kahit na kumpleto ka ng bagay-bagay sa mundo, unless kung ikaw ay maglingkod sa ating Panginoon. Tingnan mo yung mga tao mayaman, napakarami ng kayamanan, milyonaryo na bilyonaryo, pero hindi pa rin kontento sa buhay. Gusto pa rin na dumami ang kanilang kayamanan. So pag-usapan natin ngayong umaga, ano yung mga bagay na ibinigay ng Diyos para tayo ay maging kontento sa buhay. Alam mo, kahit na namuhay tayo ng simple, simple ang pamumuhay natin, kapag meron tayong Diyos sa buhay, kontento na po tayo. So ano yung number one po ay the righteous things from God to satisfy us. Number one is right pursuit. Tamang batas. At sabi rito, sabi sa English, the law of the Lord is perfect. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos ng dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay magpakailanman mapagkatiwalaan at nagbigay ng talino sa pahat ng kaisipan. What is pahat? Parang pag sinabi mong pahat, parang kulang ka sa talino, kulang ka sa kaisipan. Kapag nasa Panginoon ka, so maging matalino ka, mga kapatid. Number one is right precept. Ibig sabihin dito, ang right precept ay sinabi rito, na mula sa Diyos, ibinigay sa atin para tayo masatisfy. Ito yung mga bagay na ibinigay. So ano yung ibinigay ng Panginoon dito? Parang tao ay maging masatisfy. At pag ikaw ay satisfy, sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon. Una ay yung word na law, batas. Pangalawa, yung statute. Statute is mga tuntunin. Then, sabi rito, precept. So, ito yung mga precept, utos na ibinigay ng Panginoon. Ito yung teaching. Ito yung command ng Diyos na dapat sundin ng tao para ikaw ay masatisfy. So, ano ang purpose ng Panginoon dito, mga kapatid? Siyempre, dahil ibinigay ito ng Panginoon, meron itong purpose. Sa bawat bagay na ating makikita sa Bible, merong purpose. Now, the very purpose of God, kung bakit ibinigay niya yung batas na ito, is to edify us. Ang purpose para tayo po ay mapalakas sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Bakit napapalakas tayo dito? Kung ating titingnan dito sa talata, bakit tayo po ay napapalakas? Because the law is
perfect. So, dahil ang batas ng Diyos ay perfect, walang kulang, walang sobra, pwede magsobra pero walang kulang, dahil, kaya perfect ito mga kapatid. Now, dahil perfect, ang sabi rito, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. So, ang purpose ng Panginoon dito, para tayo po ay mapalakas. Bakit kailangan mapalakas? Ano ang ginagawa ng Panginoon dito? Ano ang ginagawa? Sabi rito, perfect. Dahil perfect ito, ang sabi rito, nagbibigay ng talino sa pahat ng kaisipan. Ibig sabihin, dahil perfect ang batas ng Panginoon, perfect ito na ating sinusunod, ang resulta ito ay nag-reviving the soul. Nagbibigay talino sa pahat ng kaisipan. Reviving the soul, mga kapatid. Napapalakas tayo. Building up and giving strength. So, ibig sabihin, pag hindi ka nag-aral sa salita ng Diyos, pwedeng masira ang buhay natin. Pag hindi ka sumusunod sa batas ng Panginoon, sa tunay na utos ng Panginoon, pwedeng ikakasira ng ating kaluluwa. Right perceive. So, dahil itong batas na ito, kung ating titingnan dahil ito'y batas, siyempre, meron itong napapaloob bilang batas ng Panginoon. Di ba para yung isang tinapay, bibili ka ng tinapay, bawa yung tinapay na may palaman, na nyog. Pandikuko. Yan, pandikuko. So, ano ang palaman ng pandikuko? Siyempre, understood na yun, ang palaman ng pandikuko ay nyog na may asukal. So, yun ang kabuhan. Dito naman, ano ang kabuhan ng lung ito? Ano ang napapaloob? Kumbaga ano ang nasa laman ng batas na ito? Ang sabi rito, making us wise. Yan. Nagbibigay talino. Sa verse 7. Sa verse 7, letter B, ito ay nagbibigay ng talino. Making wise. So, naging matalino ka. Hindi ito nabibili, mga kapatid. Ikaw ay naging matalino at hindi ito nabibili ang talinong ito sapagkat makukuha mo ang talinong ito, wisdom, dito po sa salita ng Diyos. Hindi lang talino ang napapaloob sa batas na ito. Ano pa ang napapaloob sa batas na ito? Ang sabi nito, giving joy to the heart. Di ba sa verse 8? Ito po ay nagbibigay ligaya sa sino man kapag ito'y sinusunod. Giving joy to the heart. Kaya di ba isang Kristiyano, pag tunay kang Kristiyano, wala kang inaalala sa buhay, wala kang problema, kahit wala kang pera, pero meron kang joy sa puso mo eh. Bakit? Dahil kontento ka palagi, dahil ang buhay, ang salita ng Diyos, tayo na muhay at sumusunod tayo sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. So, hindi lang ito'y nagbibigay talino, ay ligaya ng buhay natin, making us wise. Ito yung unang napapaloob sa law. Din giving joy to the heart, nagbibigay ng kagalakan sa puso natin. Ano pa yung napapaloob dito sa law? Ang tuntuning ibinigay ni Yahweh wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ay sinusunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Ang pangunawa ng isipan niya ang bungang idudulot. So, hindi lamang ito, mga kapatid, nagbibigay ng kagalakan sa ating mga puso, kundi giving light to the eyes. Nagbibigay liwanag sa ating mga paningin. Nagbibigay liwanag sa ating mga mata. Di ba, usong-uso ngayon, lalo na sa mga artista. Hindi mo alam kung yung mga artista magaganda talaga dahil mapira sila. Pinaparepare kung anong klaseng mukha ang gusto nila.
yung mga mata inaayos, samantalang dito po, hindi na tayo gagastos. Gagandang ating mata, gagandang ating paningin, ang walang iba ang solusyon ay sumunod ka lang sa utos ng Panginoon. Bakit po? Bakit pinapaganda ng Diyos ang ating mga mata? Dahil our eyes is the window of soul. Ang ating mga mata, ang mata ng tao, ang ating mga mata, ito po ay window of the soul. Anong window of the soul? Ito ay bintana ng ating mga kaluluwa. Kaya nga mga kapatid, kung ating isipin, simple na bagay lang na gusto ng Panginoon na ating sundin yung right precept, yung tamang utos. Huwag tayong sumunod sa utos na hindi tama, kundi ang tamang utos, ito po'y galing sa Panginoong Hesukristo. So ito po yung napapaloob sa luwa, no? Ang batas na binigay ng Diyos ay nagpapalakas sa atin. Bakit napapalakas tayo? Dahil ito'y perfect, walang kulang. Dahil ito'y perfect, ito po ay nag-revive, nagpapalakas ang ating soul, giving up, building up, giving strength. Then, ito yung napapaloob sa law. Merong tatlo, no? Making us wise, giving joy to the heart, and giving light to the eyes. Kaya tingnan ninyo ang inyong mga sarili. I-compare ninyo inyong sarili nung hindi pa kayo Kristiyano at i-compare natin ang ating sarili ngayon. Kung titingnan natin yung ating mga picture nung unang panahon at i-compare natin ngayon, kung titingnan natin, mas maganda na ngayon. Bakit? Pinapaganda tayo ng ating Panginoon. Simple lang mga kapatid, huwag nating hanapin anumang bagay sa mundong ito. Ang ating hanapin ay ang salita ng Diyos. Sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon upang mapabuti po ang ating buhay. So, right precept, the righteous things from God to satisfy us. Right precept, number 2, right word of God. So, ano pa yung pagandang bagay na galing sa Panginoon ay ang tamang salita ng Panginoon. Tingnan natin ang Psalm 33 verse 5 and 6. Ang sabi dito, sa verse 5, minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Verse 6, sa utos ni Yahweh, nalikha ang langit, ang araw, ang buwat, talang marikit. Sa utos, kung titingnan natin yung verse, sabi nito, minahal niya ang gawang matapat. Minamahal. Ang pag-ibig niya sa mundo ay laganap. So, ano po ang purpose ng Panginoon? Right word of God. So, hindi tayo magkamali dito kapag sinunod natin ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na i-bless tayo dahil magaganap ito sapagkat yun ang pangako ng Panginoon. So, anong purpose ng salita ng Diyos, mga kapatid? Ang purpose ng salita ng Diyos kung bakit ibinigay sa atin, para tayo po ay i-guide, para hindi po tayo magkamali. I-guide tayo. Saan tayo i-guide? Saan tayo i-lead ng Panginoon? I-lead tayo ng Panginoon sa righteousness and justice. Doon tayo i-guide ng Panginoon sa katuwiran ng ating mga buhay. Dahil pwede kang mawala. Ito yung guide kasi natin maalala ko nung ako'y nasa elementary, naging commander ako ng Boy Scout noon sa Masbate. At pinapapunta kami sa bundok. And then, hiwalay, pumunta kami sa mga gubat na hindi namin alam, pero meron lang mga guide, meron mga tanda. Ang tanda na ito ay halimbawa, pwedeng dahon na pipitasin mo kung ano yung gagawin mo, din hanggang doon sa unahan. Ibig sabihin, pag nakita mo ito yung guide na dapat mong sundin. Pero kung yung kalaban mo ay hindi nila alam, so hindi ka makukuha. So, ibig kong sabihin, ito yung mga guide.
ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, bilang mga anak ng Panginoong Hesus, ang salita ng Diyos, ito po ay nagbibigay sa atin ng tamang landasin, tamang tahaki ng ating mga buhay. Ngayon kasing panahon ay dahil sa mga gadget, ang tao kulang na sa pagbabasa ng Bible. Tingnan mo, sumakay ka sa auto, sumakay ka sa jeep. Lahat ng mata ng tao nandoon sa cellphone. Kaya minsan, hindi na alam kung saan bababa. Nakakalampas na sa katitingin ng cellphone. Bihira ka, wala kang makitang tao na nagbabasa ng Bible habang sumasakay ka sa isang sasakyan. Kahit sa simbahan, may mga simbahan na makita mo puro cellphone, pero kami po'y nagpapasalamat sapagkat sa aming simbahan every Sunday wala kang makitang taong naglabas ng cellphone. Dahil dapat talagang meron tayong disiplina bilang isang Kristiyano. Pag nandun ka sa simbahan, pag dumating ka sa simbahan, instead titingin ka ng cellphone mo, dapat mag-meditate ka sa Panginoon bago magsimula ang ating gawain. So, ano ang purpose ng salita ng Diyos? Para tayo po i-guide. Number 2 is to develop us. Para tayo po ay ma-develop. Pag sinabing ma-develop tayo, ano yung sinabi rito? Mahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya ay sa mundo'y laganap, sa utos ni Yahweh, nilikha ang araw at buwan, at ang talang marikit. Utos. Ang salita ng Diyos ay nakapag-develop sa atin. Bakit? Because the Word of God is right and also alive, can create us. Minsan masakit ang pagmumuld sa atin. Diba sa mga simbahan, may panahon na, yun ba yung mga membro, pag tinamaan ka ng preaching, dapat magpasalamat ka. Dahil ibig sabihin, pag tinamaan ka ay binibless ka ng Panginoon. Pag tinamaan ka ng preaching, ibig sabihin, pag-ari ka pa ng Panginoong Hesus. Masakit ang pagmumulde, pag-develop sa buhay natin. Pero yung mga tao, kasi minsan normal sa simbahan, na sa simbahan, may mga tampuhin, hindi mo pagbigyan ay nagtatampo. So, yun po ay isang, isang ebidensya na hindi ka pa talaga na-develop ng gusto. God molding us through His Word. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo po ay minumold niya. Dinidevelop ang ating buhay. Pinapalakas tayo para tayo ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. So, ano ang mangyari sa buhay natin kung hindi tayo na-develop sa salita ng Diyos? Bawa, lagi mong iwasan. Sabi ng iba, ngayon hindi mo na ako pupunta ng simbahan pagkat parang hindi ako matamaan ng preaching. No, hindi po ganoon mga kapatid. Bahagi ng pagdevelop ng Panginoon sa atin, kung minsan yung mga preaching akala natin masasakit, pero yun po ay kailangan natin. So panghuli po at pangatlo, dahil sa oras natin ay limitado, right way. Kanina, right precept. Secondly, right word of God. Pangatlo ay right way, tamang daan. Hosea chapter 14 verse 9. Ang sabi dito, Hosea 14:9. Ang mga bagay na ito ay dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ni Yahweh at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. So ano sabi diyan? Dapat ang salita ng Diyos dapat unawain. Sino yung mag-unawa? Yung mga taong dapat unawain ng matalino. Mga matalino. Sabi dito sa Hosea chapter 14 verse 9, ang salita ng Diyos dapat unawain. Sino yung uunawa? Yung mga taong matatalino. Bakit? Mga kapatid, ano ang purpose?
Sabi ng iba ay dating daan, sabi rito, right way. Ito ang tamang daan na dapat nating tahakin. So anong purpose ng Panginoon? Bakit nagbibigay siya ng tamang daan? Ang tamang daan walang iba kundi si Jesucristo, is to protect us. Ang purpose ng Diyos kung bakit nagbigay siya ng tamang daan para tayo maprotektahan. Ang sabi rito, sabi ng Panginoon, the righteous walk with Him, but yung masama will stumble. Ang sarap pakinggan, mga kapatid, na tayo ay lumalakad na kasama ang ating Panginoon. Pag ikaw ay righteous, doon ka sa tamang daan. Sundin natin ang sinasabi ng Panginoon, sapagkat safe way para sa mga righteous man. Ang right way, pag sumama ka sa Panginoong Hesus, ito yung tamang daan. Din ang sabi ng Panginoon, the sinner will stumble sa righteous. So sabi the sinner will stumble the righteous. Minsan tayo pong mga matuwid, tayo po ay kinatitisuran na mga makasalanan. Bakit? Tama yung sinasabi rito sa Biblia sa Usaya na ang mga sinner talagang ma-stumble sa righteous. Sabi ng iba, hindi na ako pupunta dyan dahil na-stumble ako. Normal yun, bagkat nasa Bible naman So the Word of God is righteous. The carnal man will stumble. Mga kapatid, ngayong umaga, sana po ay ito pong maiksing bagay na ating natalakay. Sana po magbigay ito ng kalakasan sa bawat sa atin. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa privilege na ipinagkalob mo sa amin. Thank you, Lord, sa umaga pong ito na kami po ay nakapagbahagi ng inyong mensahe. Pagpalain mo po ang radio station na ito, Panginoon. Ang mga Villa Puerte family, tulungan mo po sila, dakilang Panginoon. At higit sa lahat, O Diyos, ang mga staff ng radio station na ito, DWLB, Panginoon, ingatan mo po sila sa kanilang pagtatrabaho araw-araw, dakilang Panginoon. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po muli ang inyong lingkod, si Brother Lindo. Sa technical ay nakasama natin si Director Stephen Pabis. Susunod na po ang programang Kakampi Network News kasama si Sir John Bernas. Thank you po and God bless.